Okay, welcome to our second part of our topic, Electro Technology 2, uh, Electro-Pneumatic Circuit. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mga components na makikita dito sa electro-pneumatic system. Last time, we talk about the flow of the signal. No? So, usapan natin yung mga important components na makikita natin sa electro-pneumatic system. Isa na ang yung source, switches, relays, solenoid bulbs, at saka yung sensor. So ito makikita natin sa electro-pneumatic system. So yung source natin, uh, tawag natin ay electro-pneumatics. So yung source natin pwede siya galing sa kuryente, pwede rin galing sa compressor, no? Ito nakita ko compressor sa barko. So ito yung compressor natin, example. So yung DC natin, power supply, yung ating mga bulb ay mababa lang yung voltahe. So galing sa 200 voltage AC, kinonvert natin papunta sa output. Of course, dumaan yan dito sa transformer, ano pa ito, yung diode, bridge type, pinag-usapan natin ano yung mga diode para ano yung purpose ng diode, di ba? To rectify the current. No? Meron din tayo capacitor, yan, capacitor yan. No? Meron din tayong resistor, meron din tayong transistor, meron din tayong Zener diode, at saka meron tayong capacitor. So lahat yan, we have already discussed all of these different parts na makikita natin sa power supply. No? So ang loss niyan ay, ang output niyan ay DC na yan. Okay, yung switches. So importante itong switches dyan sa ating electro-pneumatics. Ang switches ay installed siya sa electric current circuit to connect or interrupt the electric current. Yun naman ang purpose ng switches, no? To connect or mag-interrupt, mag-start or mag-stop ng kuryente. At saka itong switches ay nag-divide to into control switches, no? Itong control switches keep the selected position such as D10 switches. Itong D10 switches, kung ano yung position na select mo, yun na yun, no? Gaya ng let's say meron kang ganito, off, dito naman sa kabila ay on. So pwede mo ito i-select dito sa off, pwede naman i-select dito sa kabila sa on, no? Kung ano yung na-select mo, yun ang position niya, no? So yan ang ating tawag na D10 switches. Ang push button switches naman ay ma-maintain niya ang selected position as long as the switch is activated. So gaya ng mga yung push button natin, alam naman natin yung push button. Pag press mo sa push button, let's say ito yung push button natin, ito yung contacts niya, no? So pag press mo diyan, pag press mo dito, mag-activate 'yon. Pag release mo, of course kasi may spring 'yan, pag release mo, babalik sa lugar 'yan, no? Or lagyan mo ng latching, 'di ba? Yung normally open na latching ito, meron tayong normally. Yan. Pag ma-activate 'yan, mag-permanent siya ano dito, yung kuryente pala, no? Yung kuryente na dadaan na dito. Okay, so push button at saka yung D10 switch. So ito na yung D10 switch natin. Ito yung symbol ng normally open. Ito naman yung symbol ng normally closed. Meron siyang parang bird, no? So ito yung ating D10 switch. Okay, so ito naman yung push button. Yung push button ay hindi pareho yung symbol dito. So makaiba yung symbol dito sa D10, iba naman yung symbol dito sa push button. So ito yung normally open, normally close yan. Ito naman yung change over, pwede i-change over yung pwede dito sa kabila, pag press mo nasa kabila naman siya dito. So change over yan siya. Itong limit switch natin, meron siyang normally open, meron siyang normally closed. Ito yung lever natin. Ito na yung lever. No? Ito yung lever natin. Tingnan niyo, ito circular yan. So, may dadaan dyan, yung sabi ko nga, yung cylinder, dadaan yan dito, ipupush niya yan dito. Pag push niyan, ito,
So, ma-activate yung contacts natin. So, may dumadaan dyan na parang roller din siya. No? So, ipupush mo yan, yung normally open saka yung normally closed, ma-energize yan. So, ibig sabihin, dito sa loob, yung sa common, itong normally closed, may contact yan siya. Normally closed. Ito naman yung normally open. So, ganito yan. So, ito common yan. No? So, lalabas ito. No? Lalabas yan. Sorry, ito. Kasi ito, common pala yan. So, normally open, hindi yan naka-connect. Normally open, normally close. So, ganito yun siya sa loob. No? So, mga contacts yan. Mga contacts. So, relays naman, ito naman yung symbol ng release natin. Ito yung coil natin. Ito yung normally close, ito yung normally open. Normally close, normally open. So, ibig sabihin, i-connect mo yan dyan sa ating kung anong signal ang gusto mo. No? Para ma-activate yung coil, ito, nagta-transfer yan. Sabay yan, pati ito. So, ibig sabihin, itong terminal, ito. For example, ito yung coil natin. No? Itong terminal na yan, ito na yon. Itong terminal, ito na yon. So, sa loob, may coil yan. Ito yung coil dito. So, pag mag-energize yan, lagyan mo ng kuryente dyan, mag-energize yan, ito naman ay ma-activate yon. So, ito na yon. Ito yung common natin, ito yung normally closed, ito yung normally open. So, sa loob yan, may mga contacts yan. Normally open, at saka normally closed. Ito yan siya. So, ito na yung ating circuit kanina, last time. No, sa part A, ito na yung pneumatic circuit natin, ito naman yung electrical circuit natin. So, pag ganitong posisyon, yung hose dito, ito naka-close yan. No? So, hindi yung papasok yung hangin dito. Hindi papasok yan. So, ito naman, naka-open yan. So, hindi na activate yung solenoid natin. Pag press natin dyan, dadaan yung kuryente dyan. So, kuryente yan with 24 volts. Ma-activate yung solenoid. Yung solenoid ng valve. Ito, ma-activate yan. Lagyan mo ng kuryente dyan. Itong sa loob sa valve, gagalaw yan. So, ibig sabihin, ito ngayon ay magta-transfer yan dito. So, parang this one ay para pupunta siya dito yan. Tapos, ito, pupunta siya dito. So, ibig sabihin, yung hangin mo ngayon, papasok yan dito. Hangin, papasok yan. So, ito, pupunta yan kasi may pressure yan eh. So, may hangin yan. Ito naman, cylinder, pupunta na yan. So, ma-activate yan. Yan. So, tapos i-off mo yan. So, babalik itong solenoid yan. Wala na namang hangin dito. Ito naman, babalik yan kasi may spring lang yan siya. So, babalik yan kasi spring yan. No? So, babalik yan. Yung hangin dito sa loob ay lalabas na yan dito. So, lalabas yan dito. Babalik yan. May spring yan. So, unlike this one, tingnan nyo to, may solenoid yan. So, dito may solenoid yan. Ito, wala na siyang spring. Pero yung hangin niya, pag press natin yan, activate yung solenoid dito, activate yan. Ito, magta-transfer yan. So, parang ito yan, pupunta yan dito. Pag pupunta yan dito, sa loob, itong sa gitna, dito na yan pupunta sa gitna. Dito yan sa gitna pupunta. So, pupunta yan sa gitna, ang hangin dadaan dyan. So, ibig sabihin, parang ganito siya, no? Dadaan yung hangin. So, pupunta yan dito. Ito, ipupush niya yan kasi pressure yan eh. So, ito pupush yan dito. So, pupunta yan dito. Yan. So, tapos, pupunta yan dito. Ang hangin dito naman, naka-block na yan dito. Hindi na yan papasok dito kasi naka-block yan. Naka-block. Naka-ano yan dito, dito yung hangin dito. So, papasok lang yung hangin dito. Once i-ano mo na naman to, i-off mo yan dito, i-open mo yan, deactivate yan. Pag deactivate yan, babalik ulit siya dito. Pag babalik yan, ibig sabihin yung forma niya ay ganito na naman. So, yung hangin, yung buo na yung hangin dito, may hangin na yan sa loob kasi nandito yung kanina, ipupush naman niya itong cylinder, pupush niya naman dito. So, lalabas na naman yung hangin dito. Ito, lalabas yung hangin dito. So, yung hangin, babalik siya dito. So, dito lang siya. So, babalik na naman siya. So,
So ito, kahit wala siyang spring, pwede ito pupunta dito, pwede siya babalik kasi dalaan na ito. Itong tawag natin na pipe to valve, no? Pipe to valve 'yan. Yan, ito 3 to valve 'yan, 3 to valve. So ibig sabihin ng 3, number of ports, no? Sa number of ports 'yan. Ito naman yung 2, number of position. So number of position yan. Yung port, ito na 'yon. 1, 2, 3. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ito, pareho lang yan siya. Yung direction lang yan, yung mga arrow lang yun, nakaiba. No? Okay, so ito naman sa kabila, ganito rin. No? Originally, ganito yan siya. So ang hangin dito siya. So andito, steady lang yung ano niya, yung cylinder, yung actuator. Pero i-press mo yung switch number 4, i-activate niya yung solenoid, ito, activate niya yun. Ito, pupunta na yan dito. So imagine mo ito ay pupunta dito, no? Pupunta yan dito. So yung hangin dadaan dito. So of course, ito ngayon, parang nandito na siya, anditong port. So nandito yung port niya, parang dito na yun siya, no? So yung hangin ngayon pupunta dito, i-pressurize niya ito naman gagalaw yan, pupunta yan dito. So pagpunta yan dito, ang limit switch naman ang ma-activate. So ang limit switch ma-activate dito, ito naman ay ma-activate yung S4. Activate yung S4, babalik yan. So yung hangin niya yun ay magpupush na naman dito. So ibig sabihin automatic na yan. Hindi mo na isang beses mo lang i-press dito sa switch number 4, ang limit switch na ngayon ang ipabalik niya doon. Hindi ka na mag-press ng another switch para lang ibalik. Yung limit switch automatic na yan siya babalik, no? So this is how the electro-pneumatic works. So mas maintindihan mo ito pag ma-perform mo ito sa ating laboratory. Okay? So then you can learn more about this again by reading our module. Nandun sa module, makikita nyo ang explanation. Okay, so that's all for the electro-pneumatic circuit. I hope na intindihan nyo yun ng konti. Mas marami pang circuit na doon makikita nyo with explanation sa ating module. Okay, so that's all. Thank you so much for listening. And hope to see you again next semester sa ating Electro-Technology 3 at saka sa automation. Thank you so much and bye-bye!